Hello mga mi, this is Mommy RB and today meron na naman tayong bagong topic regarding sa Saudi Family Visit Visa. If you are interested in this kind of topic, marami na po tayong na-share na information regarding this dito sa aking YouTube channel and you can check it dahil meron na tayong playlist dyan para mas mapadali nating makita kung ano nga ba yung mga kailangan nating malaman. And if you are looking for hotel or any activities anywhere around the globe, you can use Klook app para mas makamura ka. At mas makaka-discount ka pa ng 5% off pag ginamit mo yung Mommy RB Klook before ka mag-check out. At alam mo bang pwede mo yung gamitin ng 5 beses sa lahat ng inyong booking. So let's start. Ano nga ba yung pag-uusapan natin today? Alam nyo, nowadays, hindi na nakalagay sa passport natin ang ating mga visa. And that is the reason why ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung itsura ng family visit visa for Saudi Arabia. At paano nyo malalaman kung approved ka na. So before, nakalagay dito sa ating passport yung ating mga visa. Unfortunately dito, puro stamps na lang. Kasi mga mi, ang family visit visa or yung visa natin ay ganito na lang, papel na lang siya. And of course, ipapadala po yan sa atin. So malalaman mo kapag approved ka na sa family visit visa kapag naka-receive ka na ng email sa kanila. Sa email na yon, naka-attach na rin doon yung PDF file ng inyong visa na mabubuksan nyo with the instruction kung paano kasi nakalagay doon kung ano yung password na gagamitin nyo. As for the visa itself, no, darating yan kasama ng passport nyo kung pina-courier nyo yung inyong passport. So, kasama ng inyong passport is yung mga documents na sinubmit nyo sa kanila, ibabalik nila yon plus yung papel ng kopya ng inyong visa. So, papel lang siya. Pero, wag nyo kakalimutan na dalahin yung papel na yon even though kapag in-scan yung passport natin, nandun naman lahat yung travel records natin, including the visa. Wag nyo kakalimutan dalhin pa rin yung kopya ng papel. Kasi hahanapin po yan sa immigration dito at doon sa Saudi Arabia. So don't forget, wag tayo mag-rely lang doon sa soft copy na meron tayo. So what if mapunit nyo no, yung papel? Kasi so, sobrang excited ko buksan yung pina-courier sa akin. Napaka-clumsy ko. So, binuksan ko siya, napunit ko yung papel kasama yung birth certificate or marriage certificate na naka-apostil. So, napunit ko pati yung visa. So, wala naman po problema. You can print a new copy. Kasi nga sabi ko, nandun naman sa email nyo yung kopya ng inyong visa. So, e-visa na siya. So, nandun na lahat naman yung information. Yung isasend naman sa inyo sa courier, yung papel, pareho lang din naman siya nung visa na naka-attach dun sa email nyo. So, wag na wag nyo yun iwawala for your future reference at wag na wag nyo i-delete yung email. So, yun lang mga mi. If there is any other questions, concerns, clarifications, suggestions, and anything that you want to share regarding as experience nyo for family visit visa, please don't forget to comment down below. See you on our next video.